Never let me go. I lay it all down again. Oh no, to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else to take your place. Oh no, no. Yes, okay. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Draw me close to you. Never let me go. Never let me go. I laid it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my nothing else can take your place. Just to feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. All the good and simple. Lift your voice and let them know how much you need. You're salamat sa pribilehiyo na muli po kami ay magkasama-sama, hindi sa ang pangambagay kundi Panginoon ay mag-aral na iyong salita. Noon, samahan niyo po ang bawat sandali na kung saan ikaw, Panginoon, ay aming makaniin. At patuloy kami pagkalooban ng pang-unawa sa mga salitang aming pag-aaralan sa oras na. God, buksan mo po ang aming puso at kaisipan, kalooban ng pang-unawa, upang ang lahat po ng mga salitang darating o Diyos na nagmumula sa iyo, Panginoon, ito ay magsilbing katabang binti upang patuloy po namin itong maging kalakasan sa aming pumuhay dito sa Panginoon. Ngayon pala nagpapasalamat na kami ay alam namin, O Diyos, ito ay isang biyaya pinagkaloob mo sa mga nananampalataya sa iyo, na patuloy kaming lumapit sa iyo at tiwala, Panginoon. Ito ay aming pinasasalamatan at sa
pangalan ng aming Panginoong Hesus, ganap po namin aangkinin ang iyong pagsama, Banal na Espiritu, patuloy ka pong mangusap sa kabuuan ng pag-aaral namin. At ikaw lagi ang nais namin maparangalan at mapupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Ang isa sa mga katangi ang kinalulugdan ng Diyos sa kanyang mga anak ay yung meron tayong pananampalataya. Tama ba? Amen. Sabi nga ng ating napag-aralan noon, pag hindi ka nananampalataya sa Diyos ay hindi ka maaring kalugdan ng Diyos. Kaya lang, kung minsan may inihambing siya, yung napag-aralan natin na kung ang pananampalataya lang natin ay basta tayo naniniwalang may Diyos, parang hindi natin mahihigitan ang pananampalataya ng mga demonyo. Kasi ang sabi roon, na pinapag-aralan minsan ay ang demonyo man ay nananampalataya rin at nanginginig pa. Kaya kung ang pananampalataya natin ay hindi hihigit sa pananampalataya ng demonyo, maaari hindi rin tayo kalugdan ng Diyos. Naunawa po ba natin? At kabilang sa isang kinalulugdan ng Diyos din, bilang isang mananampalataya, yung pananampalataya na hinahanap sa atin ng ating Panginoon Diyos, yun dapat tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Pag-aralan din natin yan ng nakaraan. Na hindi lang tayo naniniwala, hindi lang tayo nananampalataya, hindi lang natin kilala ang Diyos. Hindi lang natin alam na may Diyos, hindi lang natin marami tayong alam na Kanyang mga salita, kundi higit sa lahat ay nagtitiwala tayo sa Diyos. Ito yung mga ilang bagay, ilang mga katangian na nais makita sa atin ng Diyos. At kung dugtungan pa ito ng isa pa na kung saan, ito rin ay isang bagay na kung saan ito ay kalulugdan pa rin sa atin ng Diyos. Nais niyo malaman? Okay. Buksan natin ang ating aklat sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 6. Santiago, James, in English. Okay, nandiyan na. Sabi rito, Tagalog ko lang babasahin. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Okay. Dito kasi sa sinabi rito ay kailangan talaga nagpapakilala na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Dumaraan tayo sa mga pagsubok ng buhay, sa mga alalahanin, minsan sa kalungkutan, at dito talaga nangangailangan tayo ng tulong ng Diyos. At sinabi rito na higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ibinigay na, nasa atin na. Hindi na natin hihingin, hindi na natin hahanapin. At ang sabi rito ng sumulat ay ibinigay sa atin ng Diyos. Ano yung ibinigay sa atin ng Diyos? Yung tulong na kung saan ay mas powerful kaysa sa ibang tulong na nakamtan natin sa iba. Amen. At sabi rito, sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kung iniisip natin na kinakapos tayo sa ating lakas, nanghihina tayo sa mga sitwasyon dumarating sa ating buhay, ibig ipaalala na sumulat, mayroong ibinigay na sa atin ang Diyos na makatutulong sa atin, at ito ay higit na malakas. Kung meron tayong pinanghahawakan, anumang bagay, yung ibinigay ng Diyos, mas makatutulong sa atin kaysa sa pinagtitiwalaan natin ibang bagay.
At dito, nais ko talakayin sa atin, mga kapatid, ang mga katangian na kung saan ay ito rin ang magdadala para tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi lamang yung tayo ay may pananampalataya, hindi lamang yung tayo ay naniniwala, may pananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, hindi lamang yung tayo ay maging tapat sa Diyos, kundi dito, ang sabi rito, ang unang katangian, hinahanap natin sa atin ng Diyos, yung sinasabing humility or humbleness. Sabihin nyo, pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Ano ang kabaliktaran ng pagpapakumbaba? Pagmataas. At ang sinasabi rito, ang pagkakaiba nito, yung pagpapakumbaba sinasabi rito, ang kabaliktaran ito ay mapagmataas. At kung ikaw ay mapagmataas, yung sinabi nga rito ay kinamumuhian ng Diyos kung ikaw ay mapagmataas. Kasi hindi yun ang gusto niya. Ibig sabihin ng Diyos, magpakumbaba tayo bilang mga anak ng Diyos. Meron siyang panuntunan na hinihiling sa kanyang mga anak. Ibig sabihin tayo magpakumbaba. Bakit? Kasi ganito yan. Kung ang itinuturing mo karunungan ay karunungan ng mundo, ibig sabihin hindi ka dumidepende sa Diyos. Gusto mong makamit ng isang bagay at minimithi mo ito, kahit sa anong paraan gusto mong makamit ito na humahantong sa mga paligsahan, sa pag-aawayan, pagsasamaan ng loob, makamit mo lamang ang iyong minimithi na kung minsan pwede kang makasagasa ng tao. Amen. Gusto mo magkaroon ng iyong minimithi, hindi mo yan minimithi dahil taglay-taglay ng isang kahit kung minsan dito nga nagkakasira ang magandang samahan. Kapag nagkaroon po tayo ng paghahangad sa isang bagay na alam mong nahihigatan ka ng iyong kaibigan. Kaya sabi rito, hindi ito kinalulugdan ng Diyos. Yung karunungan ng mundo, sabi rito, ay pwedeng maging dahilan para po tayo ay mahiwalay sa Diyos. Yung sistema ng mundo na ginagamit, na kung minsan ito yung nakikita natin, ay yan ang sistema ng mundo na nakakapagpaunlad. Gagayahin natin, yun ang ating panghahawakan, doon tayo magtitiwala. Kapag iyan ang pinagtiwalaan natin, isang panahon, mahihiwalay ka sa Diyos. Why? Hindi mo naiisipin ng Diyos, kaya naman pala akong tulungan ito, kaya naman pala akong pagpalain ito, karunungan ito binibigay ng mundo. Ang hindi natin alam, iyon ang ginagamit ng kalaban ng Diyos upang tayo ay mawala ang focus at ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Kaya maging maingat tayo. Kaya kailangan natin yung pagpapakumbaba kasi ang kabaliktaran nito, yung pagmamataas. Pag ang tinignan na lang natin ay yung ating sariling kakayanan at karunungan, yung mga abilidad natin, mapupokus ang ating pagtitiwala sa sarili nating kakayanan at hindi na tayo magtitiwala sa Diyos. Ang sabi nga, kung bakit ito kinapupukutan ng Diyos? Kasi para tayong, sabihin na natin, nangangalunya. Alam niyo yung nangangalunya? Yung ibig sabihin, kung nakikiapit. Kinamumuhian ng Diyos ang pangangalunya o adultery na English. Na kung saan, kung hindi lamang yung sabihin yung relasyon natin sa ating kapwa, halimbawa sa asawa, hindi lang yung nag-adultery tayo sa iba. Kaya tinuturing ito ng Diyos na adultery kasi pinagpapalit natin yung ating pagtitiwala sa Diyos sa isang bagay na alam mo nahiwalay sa Diyos. Na alam ng Diyos nahiwalay ito sa Kanya. Halimbawa nga, nagtiwala tayo sa pattern, sa sistema ng mundo. Hindi ka nagtiwala doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yan ay, sa paningin ng Diyos, tayo ay nangangalunya o tayo ay lumalakad doon sa kasalanang adultery. Amen. Kasi hindi ka nahiwalay ka sa Diyos eh. Pinanghawakan mo yung sistemang itinuturo na alam mo nagpapaunlad sa iyo, pero alam mo naman ito ay hiwalay sa Diyos. Isang panahon hindi mo napapansinin ng Diyos dahil alam pinagpala ka nito, akala mo ito sa sarili mong kakayanan,
Kaya ang tawag dito, kinamumuhian ng Diyos. Di bali sana kung lumalakad ka sa gabay at patnubay ng Diyos. Na ito ang sinasabi, ito ang gagawin mo para ikaw ay umulan. Pero ang ginagawa mo, hindi mo muna sinangguni ang Diyos at nakita mo kasi lahat sa pamaraang yun, sa sistemang yun, umuunlad ang isang tao. Yun ang pagsisikapan mong matutunan at iyong gagawin. Namumuhi ang Diyos, ang tawag doon, ang tingin ng Diyos doon, tayo ay nangangalon niya. Why? Nababaling ang ating atensyon doon sa sistema na pinopromote ng mundo. Nahihiwalay tayo sa Diyos. Nauntindihan ba natin? Ang ibig ng Diyos, doon tayo sa Kanya nakapokus. Ano man ang gagawin natin, ano man kailangan natin, isangguni natin sa Diyos. At alam nyo ba, ito po yung sinasabi na masyado kang bilib sa sarili. Kapag hindi ka marunong magpakumbaba, ang tawag doon, masyado kang bilib sa sarili. Na ano man gawin, dahil may pinag-aralan ka, dahil mayroon kang lahat ng resources, may material things ka, may financial things ka, bilib ka na sa sarili, makakamit mo ang lahat mong naisin. Ibig sabihin, wala ka nang, hindi mo na pinagtutuunan ng pansin ng Panginoon. Kasi bilib ka sa sarili mo eh. At ito yung ayaw ng Diyos. Ang tawag nga rito ay pride. Masyado binabaliwala mo ng iba, hindi ka na nagpapakumbaba dahil alam mo, mas nakakahigit ka sa iba. Okay. Ito ang ibig ng Diyos, yung tayo ay marunong magpakumbaba at ang sabi rito nga sa ating binasa, kinalulugan niya ang taong mapagpakumbaba. Amen. Amen. Alin ang gusto nyo? Mapagpakumbaba o mapagmataas? Pakumbaba. Okay. Kung tayo mapagpakumbaba, ano ang mga katangiang nakaloob sa pagpapakumbaba? Basta sabihin, ay nagpapakumbaba ako, okay na yan. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Ang katangiang nakapaloob sa taong mapagpakumbaba, marunong siyang mag-submit. Magpasakop sa Tagalog. Amen. Pag ikaw ay nagsasabi kang ikaw ay mapagpakumbaba, hindi ka marunong magpasakop, false humility. Why? Paano kung magpapakumbaba kung hindi ka marunong magpasakop? Naintindihan ba natin? Paano mo sasabihin ikaw ay may katangiang marunong kang magpakumbaba kung ikaw naman pala ang gusto mo lagi kang nakakataas sa iyong kapwa? Dahil ikaw ay isang leader, okay lang. Leader naman ako eh. Kaya kailangan sakop kita. Hindi mo alam. Meron pa, kalimitan nga kung minsan eh, yung iyong nakabababa sa iyo, meron palang mas talent na mas nakahihigit sa iyo. Hindi na lang nun ilalabas yung talent niya. Why? Kasi hindi naman niya i-acknowledge eh. Mas mataas siya kaysa sa akin. Di ba sa mga kalimitan niya sa ministry, na hindi niya pinapansin yung kanilang nasasakupan kahit alam nila may talent yun, yung pala pwedeng gamitin ng Diyos. At yan po ay nangyayari. Kapag tayo po ay nagiging mataas na, lalo na po sa iglesia, ang magugulat na lang tayo kung minsan nawawala yung nagmamataas, yung itinuturing na siya inaasahan, magugulat na lang. Ang gagamitin pala yung hindi inaasahan. Nakukuha ninyo ang punto? Kaya hindi pwede ito yung sabihin na ikaw ay mapagpakumbaba kung hindi ka marunong mag-submit in authority, in the government, in leaders, in the church. Kung sino man ang nakakataas sa atin, dapat tayo magpasakop. At ito ay isa ring prinsipyo ng Diyos. Gusto mong igalang ka? Magpakumbaba ka. Nakita mo karapat dapat. Amen. Amen. At ito ay utos din ng Panginoon. Pasakop tayo sa mga authorities, sa kinauukulan. Paano kang masasabing ikaw ay marunong magpakumbaba kung hindi ka marunong magpasakop? Amen. Isa itong kategorya na nakakaloob sa pagpapakumbaba. Nasa mababa ka, nasa level ka. Kahit may alam ka, huwag mo itong ipagyayabang. Kasi doon nangyayari yung pag ikay nagyabang, doon nangyayari yung ikaw ay ma-pride, mataas, kaya ko naman yun.
Kaya-kaya ko yan kasi marunong ako eh. Doon papasok yung iyong kataasan. Kapag pinairan mo ang iyong nalalaman, okay lang gumawa, wala naman problema eh. Okay lang talagang mayroong marunong, hindi naman sinasabi natin hindi mo na kailangan matuto o maging matalino. Huwag mo lang gagamitin sa kayabangan. At yan yung inaayawan ng Diyos. Magpalalo o maging mataas. Amen. Tingnan nyo yung mga iskriba at parisiyo. Dahil kabisado nila ang kautusan, ang tingin nila sa mga apostol, mga pipitsugin, mga walang pinag-aralan. Pero nang ginamit ng Diyos, napahiya sila. Amen. Ang tingin nila kay Jesus Christ, anak lang ng karpintero. Pero nagugulat sila. Makapangyarihang mangusap. Amen. Kasi hindi niya pinagmamalaki na talaga siya marunong ang Panginoong Hesus. Basta, ano ang sabi ron? Nagpakumbaba siya. Ano sabi ron sa Pilipos chapter 2, kung hindi ako nagkakamali, verse 5, ang sabi rin na siya ay iniwan niya ang katangian ng pagiging Diyos. Nagpakumbaba siya. Amen. Nagpasakop siya sa Ama, nagpakumbaba siya. Iniwan niya ang katangian ng pagiging Diyos. Namuhay siya bilang alipin. Amen. Parang alipin. Namuhay siya ng may kababaang loob. At kahit na nga dumating doon sa punto na siya po ay inuusig, hindi siya lumalaban. Mahinahon pa rin siya. Hindi nagsasabing, ako ay anak ng Diyos, huwag niyo akong ganyanin. O diba? Nakikita natin doon ang kababaang loob. At alam mo kung bakit ano ang sinasabi nitong kababaang loob. Dahil nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. Pag hindi siya nagpakumbaba, ibig sabihin, hindi niya masusunod yung pinagagawa sa kanya ng Ama. Amen. Nagsubmit siya sa kalooban ng Ama. Tayo kung ang Diyos, kung ang Panginoon ay ganito rin ang naging panuntunan niya nung siya ay nabuhay sa daigdig, how much more tayo? Amen. Tayong nananampalataya sa Diyos. Yung pagsasubmit, katulad po iyan, katulad yan, minsan ay natalakay ko ito sa isang topic ko noon. Ang katulad nito, yung submission na ito, ay katulad ito ng isang alipin. Itinuturing mo ang sarili mo ay isang alipin na kinikilala mo na siyang nakakasakop sa iyo. Na kahit anong sabihin sa iyo, kaya sinabing nagpapasakop, anuman ang sabihin ng leader mo, ina-acknowledge mo na siya talaga yung may kapangyarihan sa buhay mo. Ganyan yung pagkaka-describe ng mga Israelita bilang pagsasubmit. Kaya nga lang po, naging matigas din ang ulo ng mga Israelita. Pero yan po yung ibig sabihin sa kanilang submission, inilalagay nila ang isang sarili bilang alipin ng nakakasakop sa kanya. Hindi siya pwedeng tumutol. Kaya nga sabi ng description sa Pilipos chapter 2, 5 and following, namuhay ang ating Panginoong Hesus bilang isang alipin. Katulad ng isang alipin. Amen. Kasi may layunin may purpose Paano kung hindi siya nagpasakop? Matutupad kaya ng Panginoon ang atas na ipinagkaloob ng ating Ama sa langit? Hindi. Kaya yun, nagkaroon siya ng pagsasubmit. At ito rin yung hinahanap sa atin ng Diyos para makita sa atin yung kababaang loob, mayroon tayong pagpapasakop. Hindi mo masasabi ikaw may kababaang loob kung ikaw hindi marunong magpasakop, kung ikaw ang nangunguna para sa iyong leader. Dapat natin itong maunawan. At kung minsan ito yung nangyayari sa iglesia, nakakalungkot. Ang tawag doon ay, kung minsan, nang babaypas. Malimit itong mangyari. Binabaypas yung totoong leader. Hindi marunong magpasakop. Paano masasabing mayroon kang katangian ng kababaang loob kung ikaw mismo binabypass mo yung leader? Amen. Kung nabypass mo ang iyong leader,
malamang mabypass din natin ang ating Panginoon. Amen. At ayaw ito ng Diyos. Yung mangyayari na kaya ikaw ay, kaya sinasabi mas marunong ka, ibabypass mo lang yung sasabihin natin, ay ako'y may kababaang loob. Yung pala naman, ugali mo na may ginawa, halimbawa, mayroong kautusan, ang leader, sinasalungat mo, o kaya naman ay mayroong kang magandang plano, hindi naman masama, may maganda kang plano, pero ito ay binigyan mo na, ikaw na lang nagpatupad nito, hindi mo sinangguni sa nakakataas dito. Hindi iyon pagpapasakop. Pag-bypass iyon sa namumuno sa iyo. Naintindihan ba natin? Kaya kung gusto nating kalugdan tayo ng Diyos, tayo dapat marunong magpakumbaba at nakapalog sa pagpapakumbaba ang pagpapasakop. Naintindihan natin? Okay. Dito nga makikita pa rin natin yung kaakibat ng pagpapakumbaba at pagpapasakop, yung pagsunod. Hello? Paanong masasabi na ikaw ay mayroong katangian ng kababaang loob? Mayroong katangian ka na marunong kang magpasakop kung hindi ka marunong sumunod? Silence lang. Ganito yun eh. Ganito. May kababaang loob ako, hindi nga kita binabypass, pero hindi ko masusundin yung mga pinagagawa sa akin. Tahimik ka lang. Kasi hindi mo naman siya nilalabanan eh. O diba? Pwede mangyari o hindi? O, sabi hindi ko naman siya nilalabanan, hindi ko naman binabypass yung lahat ng, yung hindi ako gumagawa ng mga plano ko. Na hindi ko muna sinasangguni sa kanya, hindi ako gagawa. At talagang hindi ko naman siya sinasapawan sa kanyang tungkulin. Tinikilala ko siyang leader. Pero hindi ko naman susundin ang iyong mga iniuutos. Tatahimik lang ako. The false humility. Amen. Hindi totoong nagpapakumbaba ka. Why? Hindi ka marunong sumunod. At ito yung katangian na kung saan ang hirap. Ang hirap din itong, lalo na kung medyo labag sa kalooban mo. Kaya nga, bakit ba binagsak ng Diyos si Lucifer? Bakit naging Satanas ito? Kasi hindi ito marunong magpasakop, hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong sumunod. Kinakalaban niya ang Diyos eh. Amen. Gusto niyang maging mas mataas pa sa Diyos, lumuklok doon sa mas mataas sa kinaroroonan ng Diyos at siyang ituring na mas mataas pa sa Diyos. Kaya kung halimbawa, ito yung katangian dugtong-dugtong na kung saan hindi natin pwedeng paghiwalayin. Kung gusto nating kalugdan ng Diyos, kung tayo nananampalataya, kung tayo ay naging tapat at may pananampalataya, nagtitiwala sa ating Diyos, dapat marunong tayo magpakumbaba. At sa pagpapakumbaba, kaakibat nito ang pagpapasakop, at sa pagpapasakop, kailangan din tayo marunong sumunod. Hindi tayo magpapasunod. Mababa nga tayo eh. Amen. Mapira kung ikaw ay binigyan ng authority ng leader mo. O ikaw ang mamahala riyan, ikaw ang magpatupad niyan, ikaw ang magpasunod. Susunod ka naman. Pero mayroon kang uutusan. Naunawaan ba natin? Hindi yung ikaw ang magpapasunod na wala namang atas na iyo na yun ang iyong gawin. Hindi totoo yun pag tayo nagpapakumbaba kung hindi ka marunong sumunod. At napakahirap po yung paniwalaan. Maniniwala ka ba ron? Sabi niya, may kababaan loob siya. Sabi niya, ginagalang niya ang kanyang leader. Pero nakikita ko naman sa kanya, hindi marunong siyang sumunod. Sabi nung iba, may sariling mundo. Narinig niyo ba niyo yung salitang may sariling mundo? Medyo familiar tayo riyan. May sariling mundo. Kasi nga, hindi marunong sumunod. Gumagawa siya ng mga plano na siya lang ang may gusto. Maaaring sa tingin niya maganda. Pero hindi mo niya pinag-aaralan kung ito ba talaga ay hindi niya nasasagasaan yung namumuno sa kanya, yung nakakasakop sa kanya. Kaya kung minsan, sa halip na maging maganda, may kaayusan ang kahinatnan, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng kampi-kampi.
Amen. Kasi pwedeng mayroong pumanig sa kanya. Tama ba? Meron naman pwedeng kumontra sa kanya. Di nagkakaroon ng division at yun ay hindi gusto ng Diyos. Lalo na po sa iglesia. Amen. Dito po sa nangyayaring sitwasyon sa atin, nakikita niyo kung bakit hindi tumatagal. Kasi maganda yung plano ng ating Pangulo. Tama ba? Umiiyak nga siya minsan, nakikita ko yung pinapalabas sa TV. Umiiyak siya dahil nasasaktan na talaga siya. Yung mga tao nahihirapan na, hindi niya alam kung anong gagawin, marami nang nagugutom, kinakapos sa financial, at yung iba talaga ay lumalaganap na yung nagtatagal, nagpo-positibo sa sakit. Hindi niya alam kung paano ito malulunasan. Umiiyak siya. Amen. Yun yung nagpapakilala na hindi niya talaga inaangking kayang-kaya niya bagamat siyang presidente. Ang masaklap nito, ang ganda na ng plano niya, sa halip na yung tao ay makiisa at tumulong para masolusyonan ito kahit wala pa talaga kung ano yung talagang 100% na makakagamot, yung iba sana tutulong na, sa halip na tumulong, nag-criticize pa. Sa halip na suporta, kakalabanin pa at gusto pang ibagsak, gusto pang patansikin ang ating presidente. Amen. Buti na lang ating Pangulo kahit papaano, kahit yun ay iba yung pananalita niya, kung minsan talagang nababanggit pa rin niya ang Diyos. Amen. Talaga sinasabi niya, pray, manalangin tayo sa Diyos. Isa iba, hindi na Talagang iisip nyo ng ayaw nyo sumunod gagawin ko, kay iralin ko ang kamay na bakal. Buti hindi pa ganun Bagamat may batas na kahit pa paano, dinidiplomasya pa rin yung tao. Ang dami na nga sumusuway, ang dami na sumisira. Sa halip na makipagkaisa, guguluhin pa niya. Gumagawa na ng paraan ng ating Pangulo. Paano tayo natin na masasabing tayo may kababaang loob kung hindi tayo marunong sumunod, hindi tayo marunong makipagkaisa sa ating Panginoon. Ang isang marunong sumunod, willing niya talaga, gustong-gusto niya sa kalooban niya na sumunod kung ano yung ipinagagawa ng Diyos. Amen. Yung pagsunod, kung ano yung utos ng Diyos, yun ang talaga niyang gagawin, hindi yung makakasama. Kasi alam niya ito kung siya malapit sa Diyos at may tiwala siya sa Diyos, gusto niya sumunod sa Diyos, yung kalooban ng Diyos ang kanyang gagawin. Hindi niya hahayaan na kung ano yung sinasabi ng mundo na ganito, yun ang kanya susundin. Kasi uso raw Kalimitan sa uso, yan yung nagpapahiwalay sa kaluguran ng Diyos. Uso Amen. Halimbawa, bigyan na lang natin, medyo hiwalay tayo ng kaunti. Ang gusto ng Diyos sa ating katawan malinis. Tama o hindi? Bakit tinatatuan? Arts daw, arts. Pag tinignan mo, ang dati wala kang dongis ang balat, makikita mo'y puro uling. Puro mancha. Arts daw, arts. Yun yung pattern ng mundo. Uso. Gagayahin ba natin yun? Di ayaw ng Diyos yun Kaya nga sabi ron, parang ang sinusunod mo na ay iyong kagustuhan at hindi na kagustuhan ng Diyos. Ang sabi nga ron kanina sabi kong binasa, adultery. Hindi na yung gusto ng Diyos ang iyong sinusunod, kundi yung kagustuhan ng tao. Ayun kasi yung uso Yun yung uso, Brad. Kaya yun ang ginagawa namin. Magandang tingnan. Maganda sa paningin ngayon ng tao. Pero alam nyo, hindi lahat ng uso nagtatagal. Alam niyo nung araw, nauso yung pantalon na mahigit 1 dangkal ang luwag sa ibaba. Pag mayroong ganito kang pantalon na pitis, itatawanan ka. Kung minsan pinaplansya yung paglakad parang anong tawag doon?
Di bali sana kung ano eh, yung malapad na lampas pa rin sa sapatos, kaya paglakad mo parang winawalis mo yung iyong lalakaran. Bilbuton ba yun? Ambed, saka elephant. Oo. Nagkaroon ako kaya ng ganyan, mahigit 1 foot ang haba ang luwang ng laylayan. Eh, talagang lagi madumi yung laylayan kasi lampas doon sa sapat. Uso yun eh. Uso. Hindi naman tumagal ah. Nauso yun sa babae yung maiksi. Hindi rin tumagal. Nagkaroon ng mahaba. Napalitan uli ng maiksi. Kaya yung uso-uso lilipas din. At pag nawala yung uso ngayon, lumipas yung uso ngayon, tatuk-tatuk na yan, magsisisi sila. Alam mo kung bakit? Ay mahirap nang tanggalin. May nakita ko na nagpatanggal ng tatuk. Tinanggal yung tatuk, nagkapiklap-piklap. Lalo pumangit yung kanyang balat. Basta yung uso ng mundo, hindi yan nagtatagal. Yung uso ng Diyos, habang panahon yan. Amen. Ang matagalan yan. Pagkalooban ng Diyos yan, yan ang totoong pagsunod. Pag sinod mo, talaga nagkaroon ka ng willingness na masunod ang kalooban mo. Yan ang totoong ang kalooban ng Diyos. Yan ang totoong pagsunod. Amen. Hindi yung susunod ka sa uso ng mundo, hiwalay ka sa mundo, hiwalay ka sa Diyos, at ang sabi ron, ikaw ay kaaway ng Diyos. Kapag ang sinunod mo ay yung gusto ng mundo, ang sabi ron ay nagiging kaibigan mo ang mundo, ngunit nagiging kaaway mo naman ang Diyos. Saan natin makikita yan? Doon sa mga unang talata ng ating binasa. Pag nakipagkaibigan ka sa mundo, kinakaaway mo naman ang Diyos. O di ibig sabihin nun, huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito. Yung kalooban ng Diyos ang iyong gawin. Ito ang dapat mong sundin. Para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, yun ang dapat nating gagawin. Amen. Okay. At dito, kung mayroon kang katangian ng pagsunod, pagpapasakot at pagpapakumbaba, alam po ninyo hindi natatapos diyon. May benepisyo tayo makakamit. Tama ba? Okay. May benepisyo tayong makakamit. Why? Pero bago tayo pumunta ron, alam niyo kung bakit dito? Bakit tayo sinasabing magpapasakop? Nasabi rito sa verse 7, Santiago verse 4, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Mayroon palang utos. Yung pagpapakumbaba pala na kinalulugdan ng Diyos, pagpapasakop natin sa Diyos. At ang sabi rito, kung ating pong iintindihin yung kasunod ng verse 7, ang sabi ron, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Kaya yung mga sinasabi rito na sistema ng mundo na nagpapalayo sa atin sa kalooban ng Diyos, pag tayo nagpasakop sa Diyos, malalabanan natin ang diablo. Amen. Amen. Hindi natin ito kayang labanan kung hindi tayo magpapasakop sa Diyos. Hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kung hindi tayo magpapasakop. At the same time, bakit nabanggit dito yung diablo? Kasi ang diablo talaga ayaw niya na tayo ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Kaya gagawa yan ng paraan para tayo mahiwalay. Ang gusto lang talaga niyan, sirain ang ating relasyon sa Diyos. Kaya kung hindi tayo marunong magpasakop sa Diyos, hindi natin malalabanan ang diablo. Ang sabi rito, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Why? Ang sabi ron sa ating binasang verse 6, higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Amen. Kaya pwede nating labanan ang diablo. Now you know. Nauunawaan na natin. Amen. Kaya hindi ka pwedeng matakot dyan. Kahit magandang offer ng diablo sa iyo, kung ikay nagpapasakop sa Diyos, i-impart ng Diyos sa iyong kaisipan at sa iyong puso, pwede mong labanan ang diablo. At sabi roon ay lalayuan kanya. Sabi roon sa ating binasa, ang sabi roon ay higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin itong tulong ito ay may authority ka, ikaw ay may kapangyarihan upang malabanan mo ang diablo na gustong ihiwalay ka sa Diyos.
gustong ikaw ay magmataas, gustong ikaw ay hindi magpasakop sa Diyos, gustong ng diablo na ikaw ay hindi sumunod sa Diyos. Ang tulong ng Diyos ay higit sa sapat. Mas malakas ito sa kapangyarihan ng diablo. Kaya kung itong gagamitin natin, ang sabi rito ay lalayuan ka ng diablo. Amen. Pag nilabanan natin ang diablo, lalayuan ka. Hindi yung mano-mano, ha? Hindi tayo mananalo rin sa mano-mano. Pero may kapangyarihan tayong ibinigay ang Diyos. Ang sabi nun ay mas malakas yan. Amen. Okay. At dito nga, kung hindi natin ito gagamitin, ito na nga yung tinuro eh. Ito yung pinakapakinabang natin. May tulong na ibinigay ang Diyos. At the same time, ang sabi roon ay yung biyaya na pag tayo ay nakikitaan ng Diyos na naging kalugod-lugod sa Kanya. Tingnan nyo ha, lahat ng katangian ito na kinalulugdan ng Diyos, ginampanan ng ating Panginoon. Amen. Ulitin natin, iniwan niya yung katangian niya na siya ay isang anak ng Diyos. Nagpakumbaba siya, nagpakababa siya, at namuhay ng isang alipin. Nagpasakop siya sa kung ano ang pinagagawa ng Ama sa kanya, at sinunod niya yung iniaatas ng Ama sa kanya na tungkulin upang magampanan niya yung atas na tayo ay matubos sa ating kinasasadlakan dito sa mundo, na kung saan hindi po natin kaya iligtas ang ating sarili. Amen. Nagampanan ito lahat ng Diyos. At ano yung grace, yung biyaya na pagkatapos makitaan ng Diyos tayo ng kaluguran ito, na talaga nalulugod ang Diyos sa atin. Unahin ko ang ating Panginoon Jesus. Ano sabi ron? Pagkatapos mapagtagumpayan ng Panginoon Jesus, siya ay umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Ama. Amen. Ang sarap ulit ng buhay. At di lang ito, kapag nasumbungan natin ito, ang sabi nito sa verse 10, ang sabi pa rito, magpakababa kayo sa harapan ng Diyos. Dito pa rin sa Hebreo, sa Santiago, chapter 4, verse 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen. Hello. Hindi ko ba, minsan nga may experience ako eh. Hindi ko naman tinuring na ako'y mataas. Pero minsan ako ay talagang yung bago pa lang naman akong nagiging Kristiyano. Yung naikwento ko nang minsan na talagang wala naman akong ginagawa, kundi yung isang gwardiya doon sa akin pinapasukan, nagalit sa akin, walang kadahilanan dahil lamang sa sinampay. Nanalipad ng hangin. Umimik lang ako, wala man lang nagmalasakit. Wala man lang nagmalasakit na pulutin. Nalipad naman ang hangin eh. May sabi, wala man lang nagmalasakit sa akin sinampay. May nagalit yung gwardiya. Kung ano mo sinampay. Hindi ako umiimik. Hinayaan ko lang. Wala naman akong sinabi sa kanya. Basta sabi ko lang, sa sarili ko, tinignan ko lang sinampay ko, na nalaglag sa lupa, na walang pumulot. Sabi ko, wala man lang nagmalasakit. Wala man kung tinukoy na tao, kung sino. Ang galit na galit, minumura ako. Hindi ako mimik. Ang sabi, kinabukasan yung tanggal yun. Wala naman kung sino. Natanggal. Chip yun, chip ng gwardiya yun, OIC. Sa Diyos ako nagsumbong nun. Wala naman kung sinabi Sa Diyos ako nagsumbong. Hindi ko naman sinabi siyang may kasalanan. Basta nagsalanan, wala man lang nagmalasakit sa dami ng tao. At yun po nakita yung kapag, anong sabi roon, talagang naging mataas siya. Kasi UIC nga naman eh. Siguro nasa isip niya, ba't ko pupulutin yan? UIC ako. Siguro ganun nasa isip. At titingnan natin di ba? Ang Diyos ay laban sa mga palalok, yung ating binasa. Amen. May kinabukas ng tanggal. Yung pala, talagang gano'n na palang ugali. Maski rin sa subordinate niya, sa mga under niya, mga gwardiya, talagang minamar niya, talagang tinatrato niya na grabe.
Yung may nagsumbok sa opisina nila. Nag-aaral pala ng political science. Nag-report, kinabukasan, tanggal siya. Yung OIC. Sabi, tinatapat lang siguro sa pangyayari sa akin. Yung at naalaala ko lang yun, bakit kaya ganun? Kasi masyadong mataas yung taong yun. Binagsak siya ngayon. At balita para hindi na nakabalik yata sa pusto. Sinumbong lang siya ng tauhan din niya. Tauhan din niyang gwardiya doon. Kaya nga dito makikita natin, kung ang Panginoon nagkaroon ng benepisyo matapos niya sundin yung kalooban ng Ama sa biyaya ng Diyos, yung ating pong mga pangangailangan. Sabi ron ay, meron tayong hinahangad. At kung minsan nga, para makamit natin ito, by hook or by crook, yung ating ginagawa, ayaw ng Diyos ng ganyan. Amen. Pero sa biyaya ng Diyos, kung makitaan tayo ng mga katangiang kalugod-lugod sa Kanya, ano ang mangyayari? Yung ating minimithi, isang panahon, makakamit natin. Why? Nakita ng Diyos eh. Naging kalugod-lugod tayo sa Kanya. Hindi lang nakita niya may pananampalataya, hindi lang niya nakita may pagtitiwala, hindi lang niya nakita na tayo ay may kababaang loob, nagpapasakop, at the same time, marunong tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa nga, ano pang hihilingin na, ano pa ang sasabihin natin na hahanapin natin kung ang Diyos matapos siyang alipustain nang siya ay nagkatawang tao, nakaluklok, nakabalik sa kanyang trono sa kalangitan. Pag nakita natin yung pangyayaring ito at nagawa natin yung kalugod-lugod sa Diyos, pinaniniwalaan ko rin, mayroong gagawing maganda sa atin ang Diyos. Amen. Hindi lang na tayo iniligtas sa makapahamakan. Dito pa lang sa lupa, i-bless na tayo ng Diyos. Amen. Ang sabi rito, ang unang mangyayari sa atin, lalayuan tayo ng Diablo. Amen. Gamitin lang natin yung lakas, yung kapangyarihan ibinigay sa atin ng Diyos. At magagamit lang natin yan kung nasa atin yung katangiang nagiging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Amen ba? May natutunan po tayo. Amen. Salamat po sa Diyos. At muli, tayo po ay hanggang natin ng isang awitin natin Panginoon. Patan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsabay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsabay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon.
Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Kapatid, para lubusan nating maunawaan ang ating tinalakay, may pahabol dito na salita ng Diyos. Proverbs chapter 3 verse 34, ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Amen. Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak at kanya kang itutumpa sa lahat ng iyong lakad. Amen. Talagang kailangan natin magpakumbaba sa Diyos. Kinasusuklaman ng Diyos ang may mataas na kalooban, ngunit kinalulugdan ng Diyos ang may mababang kalooban. Lord, sa oras kong ito, salamat. Patuloy mo kaming tinuturuan upang kami, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo. May mga mali pa kami, hindi pa kami perfect. Ngunit salamat sa ginagawa mong pagtuturo at pagtutuwid sa bawat isa ko sa amin. Lord, sa oras na ito, alam po namin na kalooban kami nga po ay matuto para maranasan namin ang mga biyaya, ang grasyang at ang favor na nagmumula sa iyo ay patuloy namin itong makamit sa aming buhay. Sa kabila po ng krisis, Panginoon, Lord, kung kami patuloy na magpapakumbaba at susunod sa kalooban mo, hindi mahirap sa iyo na kami nga po, Panginoon, ay madali nang makalaya sa krisis na ito at makamit namin ang mga minimitik namin pangarap sa aming buhay. Hindi lang ito para sa aming sarili, Lord, pati sa aming mga mahal sa buhay, pati sa aming bansa, O Diyos. Maging sa buong daigdig, Lord, hindi magtatagal kung matututo lang kaming lahat na magpakumbaba sa iyo. I-acknowledge namin ang aming kahinaan. Huwag kaming manangan sa aming sariling karunungan, kundi kami magtiwala sa iyo, matutong magpakumbaba at kilalanin ka sa aming buhay na ikaw ang may kakayanan para makontrol ang lumalaganap na virus na ito sa aming buhay. Lord, ang hinihiling namin na kahilingang matapos na ang lahat na ito ay magkakaroon ng kaganapan. And Lord God, nagtitiwala kami, O Diyos. Lord, ito ay kilos mo, plano mo, upang lahat ng tao ay matutong magpakumbaba sa iyo. At salamat naman, Panginoon, dahil alam po namin, hindi ito masasayang. At sa mga taong susunod sa kalooban mo, ang benepisyo nagmumula sa iyo, ang pabor, ang mga kahilingan, Panginoon, na hininimiti ng bawat isa ay tiyak na aming matatanggap sapagkat ang bawat isa, kapag natuto kami magpakumbaba at sumunod sa iyong kalooban, naging kalugod-lugod sa iyo. Lord, hindi ka maramot na Diyos. Ipagkakaloob mo ang kailangan ng iyong mga anak. Ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapala ko po ang mga kapatid ko na karinig na yung mabuting balita, and I pray, God, isabuhay ng bawat isa, kasama na po ako ang aming napag-aralan upang makamit namin ang benepisyo ng kababaang loob at pagsunod sa iyong kalooban. Magpapasalamat kami, O Diyos, hindi lang kami makikinabang nito, kundi bawat tao magpapasakop sa iyo. Salamat po, O Diyos, at sa iyo lahat ang parangal at papuri. In Jesus' name, Amen.